Joyce, ano kaya ang naging reaction dyan ng mga congressman at mga senador na sumusuporta sa Pogo at ngayon na may kautusan si Presidente na bawal ng Pogo simula ngayon? Kabayan, kani-kanina lamang narinig natin yung naging panayam kay Senator Risa Hontiveros dito rin sa may North Wing ng Batasang Pambansa kung saan sinusuportahan nga niya yung nabanggit ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA ngayon kung saan naging malaki yung kanyang anunsyo kung saan ipinagbabawal na nga niya ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa kanyang ikatlong SONA, Kabayan, sinabi ni Pangulo Marcos na nakinig siya sa malakas na sigaw ng taong bayan hingga sa tingin niya ay dapat na maging tugon ng gobyerno sa isyu ng POGO. Kaya naman epektibo ngayong araw, Kabayan, ang kanyang utos na total ban o yung tuluyang pagbabawal na nga sa operasyon ng POGO sa ating bansa. Kabayan, ayon kay Pangulo, nagpapanggap ang mga ito bilang lehitimong kumpanya pero natuklas ang sangkot sa iba't ibang uri ng financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture at murder. Ang anunsyo ng Pangulo sinalubong na masigabong palakpakan kanina. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Kabayan, agad ipinag-utos si Pangulo Marcos sa Department of Labor and Employment o DOLE na makipag-ugnayan sa iba't ibang economic managers para hanapan ng trabaho ang mga kababayan nating posibleng mawala ng kabuhayan dahil sa utos niya na ito. Sa usapin naman ng West Philippine Sea, nanindigan si Pangulo Marcos na ipagpapatuloy ng administrasyon ang paggamit sa diplomatic channels at mga mekanismo na naaayon sa rules-based international order. Iginit din niyang hindi magpapatinag ang Pilipinas sa paglaban sa karapatan sa West Philippine Sea. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Palalakasin din ng bansa ang aerial at maritime domain awareness, gayon din ang defense posture ng Pilipinas at ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga bansang sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinilala naman ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard at ang mga Pilipinong mangingisda sa kanilang pagmamatsyag at sakripisyo sa kabila ng isyu na ito sa karagatan. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Kabayan, sa usapin naman ng droga, ibinida ni Pangulo Marcos ang anti-illegal drugs strategy ng kanyang administrasyon na nagresulta sa 44 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga mula sa higit 71,000 mga operasyon. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere
to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Kabayan, marami pa nga nabanggit sa iba't ibang usapin at issue si Pangulo Marcos sa kanyang SONA ngayong araw. Kung titignan natin, ito na yung pinakamahabang naging SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong taon inabot siya ng 1 oras at 22 minuto. Sa susunod naman na 2 araw, kabayan, inaasahan natin magkakaroon ng post-SONA forum kung saan magbibigay ng detalyadong report ang mga miyembro ng gabinete sa achievements ng Marcos administration. Kabayan. Live mula sa may Batasang Pambansa, maraming salamat Joyce Balancio.